Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshi. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Leo at yung mga bago po nating mga viewers. Tignan po natin ngayon kung ano po yung enerhiya na mababasa po natin para sa iyo, Leo. Pero bago po tayo magpatuloy, hihingi po ako ng inyong pangunawa kasi po alam ko na palagi akong huli sa aking pag-upload po sa YouTube dahil po nagkaroon po ako ng technical problem sa aking pong computer. Nasira po kasi at hindi ko agad ito napalitan. At ganun din po yung tinatry ko pong i-address yung nababasa ko po sa mga comments every now and then na mahina po yung aking volume or yung aking mic. Kaya I'm trying my best po to upgrade yung aking microphone at para naman po ako ay makapag dala po o deliver sa inyo ng mga magagandang videos every time po meron tayong pagbasa. Okay? I can't stop thinking about you. Okay, Leo? Wow. Sino siya? Yung tanong niya. Hindi maalis ang kanyang isipan sa'yo. Okay? Palagi kanyang naiisip. In other words, I can't stop thinking about you. Wow. Alam mo yung, ito yung usually na nangyayari. Kapag may na-meet kang tao na na-attract ka talaga, tapos eventually nadidevelop ka na doon sa tao, gusto mo na siya makilala ng mas matindi, mas malalim, and then, alam, palagi mo siyang naiisip kasi gusto mo siya eh. You really like the person, and eventually, you're starting to fall in love, no? Or it could be also somebody na talagang in love ka na, may relationship ka na, and you happen to be maybe on a long distance relationship, kaya lagi mo siya naiisip, no? Kasi you miss each other, no? Which is very common, okay? So, ito yung idea talaga na kahit anumang gawin mo, palaging yung isip mo andoon, no, nasa kanya. Yung isip mo at yung puso mo, siya lang ang naiisip mo all the time. Yun lang ang laman, ba, ng iyong puso at damdamin. Okay? So, tignan natin sa tarot kung ano yung makikita natin. The Queen of Pentacles, the Three of Pentacles, the King of Wands, the Knight of Pentacles, and the Fool. Bottom niya is the Four of Pentacles. Okay, Leo. Start tayo. Yung first card mo dito is the Queen of Pentacles. You might be dealing with an Earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn, or meron siya nito sa kanyang chart. So this person that you are thinking about, or this person might be thinking about you as well, vice versa, take it as it resonates, somebody na talagang you find it to be very attractive, or talagang, alam mo yon, merong talagang likeness, no? Yung paggusto. You like the person likes you,
In other words, mutual yung nararamdaman nyo sa isa't isa. And this person is somebody na talagang being a Pentacles, no? Hardworking to, masipag. At talagang ang concern niya yung kanyang kaperahan o yung kanyang career, kanyang trabaho, para magawa niya mabuti. This person might be, if this is a queen, so meron siyang kahit papano posisyon sa trabaho, no? Or this could be also a mother, no? Isang ina na sabihin natin na syempre pag isang ina, inaalagaan niya mabuti ang kanyang mga anak, ang bahay, ang kanyang asawa. So talagang makikita mo yung kanyang dedication, no? Yung kanyang devotion sa kanyang family. Maganda yung qualities nitong Queen of Pentacles na to. Somebody na talagang you are truly proud of, na mahalin o magiging proud ka din na mahal ka nito kasi very faithful siya, no? Very faithful. Ngayon, ano yung naging, in a way, problem or challenge? We have the Three of Pentacles. Maybe it has something to do with yung pagtatrabaho nga, no? Working together. Or it has something to do with work in itself, yung trabaho talaga. Kasi sabi ko nga, if this is the Queen of Pentacles, syempre ano siya, workaholic to no? Mahilig siya sa trabaho. Yung talagang nagsusumika para umundar o magkaroon ng progreso ang kanyang buhay, no? Kumita ng maraming pera. So pwede na kung ito ay nagiging problema o challenge sa inyong relationship is because of the lack of time or attention towards you. Kasi nga kung nakafocus sa work, syempre, isa lang ang katawan ng tao, hindi mo pwedeng hatiin yan, di ba? So, yung oras doon ang nagiging question. No? What the lack of, yung kakulangan na to be with you o to reply to you o makipag-usap sa'yo, things like that, to have a date, something like that. But it doesn't mean na hindi kanya na naiisip. Okay? It doesn't mean that way. Hindi nga nawawala sa isip na ikaw. Kaya siguro maybe the reason that this person is working so hard is for you as well. Hindi lang sa kanya. Isip mo yung future, di ba? Then, of course, ano ba yung dapat aksyon? With the King of Wands, syempre, paminsan-minsan, kailangan naman meron tayong time to enjoy life. Because the King, the Wands, no, the fire sign, they love to enjoy, no, to have fun, to relax, to be able to have an adventure in life, no? Yung pumunta ko saan, makita, ma-discover, yung mga ganyan lugar. Have a party. Di ba? Yun enjoy life. Kahit huwag puro work. Kailangan, paminsan-minsan, marunong ka magbalanse nito. Kaso, ang nangyayari nga is, with the Knight of Pentacles, medyo mabagal. No? Mabagal lang yung developments ng relationship. Maybe because yun nga yung concentration kasi ng time o yung work ang kumukuha ng oras nitong tao na to be with you o to express that love to you. Kaya ano ba yung sinasabi dito para hindi nga maging yung mabagal-bagal ba? Be the fool. Yun yung sinasabi na maging advice sa'yo, no? Advice sa'yo is itong kunin mo energy na to. This is the energy of an Aries, no? A fool. What is a fool? Diba ito yung tao na hindi na nagpaplano, yung sige lang ng sige, yung parang naisip niya, gagawin niya na agad. Hindi niya nainisip kung paano gagawin, saan gagawin, magkano gagawin, o paano natin gagawin. Yung mga ganon, walang details. It is just yung lukso ng
damdamin na, sige, gagawin ko na. Ganun lang siya. Hindi na siya uh, delay o patumpik-tumpik. Hindi. Action siya agad. This is an action card that is saying, let's go. Let's do it. Diba? Gawin na natin. Kasi kung hindi mo rin naman maalis sa isipan mo tong tao na to, bakit mo nga ba pinatatagal pa? Diba? Anong pinapatagal mo? What is it that you're trying to hold on to kung bakit hindi ka makapagbigay ng proper love and attention? What's stopping you? Diba? Kasi dito, yung last card mo is the Four of Pentacles. You're trying to hold on. You're trying to hold on to your money, no? Trying to hold on to this relationship. Itong ano na to? Itong relasyon na to? Na wag-wala. Pero paano nga hindi siya mawawala kung hindi ka naman nag-aaksyon? Kaya nga sinasabi, umaksyon ka. Do something about it. Fast. No? Kung kailangan bang kausapin mo na ngayon. At least malaman man ng tao na, uy, may halaga pala ako sa'yo. Uy, iniisip mo pala ako. Uy, mahal mo pa pala ako. Diba? So, tingnan natin, bakit nga ba? Bakit nandito yung Three of Pentacles? Nandito yung Three of Pentacles. We have Strength, which is your card, Leo. Tumatalo ng cards. Card na tumalon is the Moon. And the Five of Pentacles. So, if it has something to do with work, kailangan medyo matatag ka, no? Matatag ka sa mga bagay na hindi mo alam. Para wala kang pakiramdam na ikaw ay, alam mo yon, parang ginamit lang or option ka lang. Hindi ganun eh. Kung talagang it has something to do with work, then come on, be confident, no? Be confident that if it's something na talagang hindi mo alam, then just feel it in your heart na magiging okay pa rin ito, no? At hindi yung pakiramdam na parang iniwan ka lang sa ere. Diba? Yung parang iniwan ka lang sa ere nito. Bakit andito yung Knight of Pentacles? We have the Ten of Pentacles, the Four of Pentacles, and the Queen of Swords. Okay? So, Leon, sinasabi dito, bakit mabagal? Okay, bakit mabagal ang kilos, ang pagdidesisyon, pag-approach? Is because it has something to do with the Ten of Pentacles. You wanted to have it all muna. No, you wanted to have it all muna. Kasi parang gusto ko na talagang very stable ako. I have all the money. I could buy the house na. I have a car. Meron akong maraming pera sa bangko. You know, anytime gusto na mag-travel, we can travel. Mga ganun. In other words, talagang gustong mo ma-secure na talagang okay na okay kayo financially. That's why you are trying your best na mag-ipon, to save money, no? Parang maging matuto na isi-set aside ko muna to para din sa pangarap namin to na no, maging kami at the end. But with the Queen of Swords, syempre, you have to communicate that sa person mo. You have to let your person know na ito yung plano. This is what you wanted to know. This is what you wanted to do, rather.
no? This is what you wanted to do. Kaya dapat sinasabi mo, hindi yung wala lang, kasi ang bagal nga eh. I know it would take a long time para for you to establish yung ganyang kayamanan o ganyang stability. Pero hindi po madali yan. To be able to reach the Ten of Pentacles, this is such a very long struggle, no? Mahabang struggle lang kasi it would take years and years para mapundar mo lahat ng gusto mo sa buhay. Kasi talagang pagtatrabahuhan mo yan. Now, bakit andito yung Fool? Ba't andito yung Fool? We have the King of Pentacles, the Two of Wands, and the Six of Cups. Ang sinasabi sa'yo dito, Leo, is umaksyon na, no? Naiintindihan mo to kasi pareho kayong fire sign ng Aries eh. You understand that urge, no? Na, yeah, kailangan ko kumilos. Kumilos ka na para magkaroon ka ng stability with this person, you know? Kasi King of Pentacles is somebody who can provide that security and stability. But of course, this is what you wanted, no? This is what you've been like looking forward to na mangyari. Na sana nga very stable na talaga yung person mo. And na bumalik siya sa akin. That this person comes back to me. Because I cannot stop thinking about this person. No? Hindi natatapos ang araw ko na hindi ko siya naiisip. Kaya nga kung if I need to, you know, yung action na sinasabi dito sa akin is huwag ko na masyadong isipin kasi kailangan na talaga kung gawa this person is wanting to come back to your life. Gusto niya na bumalik. Gusto ka niyang balikan. Maybe just trying to know how. Ang alam niya is to be stable, financially stable. Para pagbalik niya, meron naman siya, magiging very proud siya to say to you na, kaya ko na magganito, meron na akong ganito. Yung wala ka nang iintindihan pag tayo na ulit. Yung mga ganon. Mabalik nga ba itong person na to from the past? It says here no. This is the moon. Hindi pa sure. The moon is something na medyo unknown. Hindi pa alam kung babalik. Okay? Hindi pa alam. Not yet known. Hindi na ba mahal itong person niya? Si Leo. Nawala na ba yung love? It says you yes. Ano, wala na yung pag-ibig. Wala na yung feelings. Doon naiisip mo, pero nawala na yung feelings. May iba na ba yung person mo? May iba na ba siya? No, wala naman. Wala lang yung feeling sa'yo. Siguro nga tagal-tagal na eh. Kailangan ma-revive. Ano yung meron bang timing kung magkikita sila ulit? Meron bang timing na kikita para
magkita sila ulit. Around May. So, maybe next year. Magkita kayo ulit. Kasi parang wala na eh. Anong advice for Leo? Since your guilt, I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth. So, kung meron kang konting guilt, alisin mo na yan, no? Hindi naman nakakabuti yan sa'yo eh. Maybe you're guilty because tinatagal-tagal mo pa. Hindi mo agad in-approach yung tao, kaya parang wala na siya ng gana. No? Ayaw niya nang umasa kasi na may mangyayari pa sa inyong dalawa. Kaya gusto mo siyang bumalik, but hindi siya sure kung kung may love pa or what. Kaya it's really up to you kung paano mo siya i-win over. Kaya nga sinasabi dito, as an advice, be a fool. Alam mo yun? Kumilos ka na agad. Huwag mo nang patagalin pa. Kung may gusto kang mangyari, kumilos ka agad. Okay? So, kung kaninong Leo itong nakuha natin na enerhiya, sana nakatulong ito sa'yo ng malaki. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.